Magandang hapon po sa inyong lahat. Tinatanong ko po si Father Wilmer, bakit hapon? Ano po? Ora de peligro po ito. Pero hindi po ako magagalit kung kayo makakatulog habang ako'y nagsasalita. Ano po? Lalong-lalo na pag matanda na, wala tayong magagawa. Ano po? Let us begin this afternoon, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. O Mary, conceived without sin, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ano po? Unang-una, sabi, Father, mainit po, mainit. Ano po? Huwag ho kayong mag-alala, mas mainit sa impyerno. Ano po? Unang-una I confess that coming here is a struggle, not because it is far, but spiritually, I do not know why. Maganda naman ang pakiramdam ko kahapon, pero ngayong araw na ito, parang biglang sumama. Ano po? Parang biglang sumama. Baka maraming ayaw ako. Ano po? Well, second, I promise kay Father Wilmer na magbabalik ako. Ano po, magbabalik. Sa gabi. Ano po, sa gabi. Para hindi masyadong mainit. Ano po? Para hindi masyadong mainit. The topic that was given to me was Pilgrims of Hope. Pilgrims of Hope. We all know that hope is the general theme for this year, Jubilee year, given by the Holy Father. Hope. Pag-asa. Ano po? Pag-asa. Tinanong yung bata, ano ang pag-asa? Yan po ang nagbabantay ng bagyo sa Pilipinas. Pag-asa. Ano po? Ano ang pag-asa? At meron tayong kanya-kanyang pagkaintindi ng pag-asa, ng hope. Ano po? And most of the time, our common understanding of hope is a positive attitude regarding the future. Positive attitude. Kaya nga, sabi natin sa Tagalog, habang may buhay, yan. Kaya pagpatay na, wala na. Hindi po ba, ano? Tandaan niyo yan. Habang may buhay, may pag-asa, kaya pag ikaw ay namatay na, tapos na. Wala ka na magagawa. Wala ka na magagawa. Ano po? Gawin natin ang pwedeng gawin habang may buhay. Ang pagbasa sa araw na ito ay paalala na hindi habang panahon may mga tao na sabi nga, ipagdadasal ka. When God was about to destroy His people, Moses interceded for them, reminding God of His promise. But the gospel of today, Jesus reminds the people that you will be held accountable for your actions. You will be held accountable for your actions. My dear friends, my brothers and sisters, keep this in mind. Number one, that we are a product of our choices. We are a product of our choices. Hindi natin pwedeng sisihin ang ating kapitbahay,
ang ating magulang, ang ating mga anak, maging ang simbahan o gobyerno, kung bakit tayo nagkakaganito. Sapagkat ang ating pagkatao ay produkto ng ating mga desisyon sa buhay. Kaya nga, ano sabi nila? Kung pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kung namatay kang mahirap, kasalanan mo. Sapagkat hindi ka nagsumika. Wala tayong pwedeng sisihin. Ano po? Ano sabi ni Belo? Pag pinanganak kang pangit, hindi mo kasalanan. Pag namatay kang pangit, kasalanan mo. Di ba? Bakit? Wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Mahalaga na naintindihan mo na kung ikaw ay pupunta sa impyerno, walang ibang sisisihin kundi ikaw. Naintindihan po ninyo? Walang ibang sisisihin. Ano po sabi ni Simon Sinek? If you want to walk fast, you can walk alone. If you want to walk further, you have to walk together. Pero dinugtungan ko po yan. Sabi ko, but if you want to reach your destiny, you must walk with the right people. Kung gusto mo makarating, dapat ang mga kasama mo ay doon din pupunta. Naintindihan po ninyo? Kung gusto mo makarating sa langit, dapat ang mga kaibigan mo naghahangad makarating sa langit. Hindi kayo makakarating sa langit kung ang mga kaibigan mo ay papuntang impyerno. Opo. Di ba? Birds of the same feather, ang galing ninyo. Ano po? Ha? Pero totoo din po yung birds of the same flock, feathers together. Totoo yun. Birds of the same feather flocks together. Ano ibig sabihin yan? Ang magkakakulay, magkakasama. Tama po ba? Pero wag niyong kakalimutan, ang madalas na magkakasama, nagkukulayan. Ang madalas na magkakasama, nagkukulayan. Kung madalas mong kasama ay chismoso, magiging chismoso ka. Sa ayaw at sa gusto ninyo. Ang tawag natin dyan ay osmosis. Ano ibig sabihin ng osmosis? Yung madalas mong kasama, nakakamukha mo. Totoo yan. Ang madalas mong kasama, nakakamukha mo. Kaya nga yung mag-boyfriend, mag-girlfriend, dahil madalas magkasama, sabi, magkamukha na kayo. Diba, ano? Magkamukha na kayo. Pero ang malaking hiwaga ay, bakit yung mag-asawa, hindi nagiging magkamukha, no? Sabi nung isang parokyano, pagkatapos ko mag-homily tungkol sa osmosis, sabi niya, bakit yung misis ko, Father, kamukha ng kapitbahay namin? Ibig sabihin, mas madalas sila sa kapitbahay nila. Whether you like it or not, my dear friends, my brothers and sisters, you have to make a choice who you want to become. You have the power to make a choice the people who will walk with you. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang ang buhay. Huwag kayo magagalit, pero ito ang totoo. Ano po? Life is only 70, 80 for those who are strong. Nakasulat yan sa aklat ng mga awit. Life is only 70, 80 for those who are strong. Ano po? Ako po ay 63 na. Tingnan yung mukhang ito. 63 ito, 63. Ano po? Kung ako ay makaka-80, 17 years na lang ako. Binibilang ko yan, 17 years na lang ako. Kung yung 63 mabilis, lalo na yung 17, di po ba, ano?
Yun ang katotohanan. Ano sabi sa Aklat ng Karunungan? If you know that your days are numbered, you will grow in wisdom. Pag alam mong bilang ang iyong araw, nagiging marunong ka sana para hindi ka nagsasayang ng oras. Hindi nagsasayang ang oras. Maiksi lang ang buhay. Kita po ba ninyo ito? Kita ninyo ito? Hello? Kita nyo ito? Itong dalawang kantong ito, kita nyo? Yung malayo dyan. Ito, dito kayo pinanganak. Dito kayo pinanganak. Sa kantong ito. Dito kayo mamamatay. Hello? Naintindihan po ninyo ako? Ang buhay ay isang linya lang. Dito tayo pinanganak, dito tayo mamamatay. Kayo ang sumagot. Nasaan kayo? Nasa gitna pa ba kayo? Hindi na. Kung 40 ang gitna, wala na kayo sa gitna. Malapit na kayo. Naintindihan po ninyo? Kung ito 17 years na lang, sa mukha pa lang ninyo, feeling ko mas malapit na kayo. Di ba? Abay, dapat tinatanong ninyo, pag ako ba'y namatay mamaya, sa langit ba ako mapupunta? I always ask the question, in the last pandemic, many people have passed away. May mga kakilala kayong namatay ng pandemic? Mayroon po. Yung iba, kamag-anak, di po ba, Pero ang aking tanong, hindi ko sino namatay. Ang aking pong tanong ay, bakit hindi ka namatay? Hello? Seryoso po ako. Bakit sa dinami-dami ng namatay ng pandemic, bakit hindi ka namatay? Hindi pa oras? Talaga, naniniwala kayo doon, na hindi pa oras, Mamaya, oras nyo na. Hindi nyo pwedeng sabing, may gagawin pa ako, may pinapagawa pa ang Diyos sa akin. Bakit yung mga namatay, wala nang gagawin? Hindi. Hindi. Pero, ang aking tanong, ilan sa atin ang tumatanaw ng utang na loob na ako ay binigyan pa ng Diyos ng buhay? How many among us have been grateful for given an extra life? How many? Second, what have you been doing as an act of gratitude? Nagpapasalamat ka ba na may buhay ka pa? Ikalawa, sa anong pamamaraan mo pinapakita ang iyong pasasalamat? Meron bang pagbabago ng buhay? Di po ba, Mahalaga yun. Mahalaga yun. Sabi ng iba, ay kasi masamang damo. Tinatanggap niyo ba, masamang damo kayo? Di ba, Grace is enjoying the gifts we do not deserve. Ang biyaya ay ay kung saan nararamdaman natin ang mga regalo ng Diyos na hindi naman tayo karapat-dapat. Yan ang grace. Yan ang biyaya. Ano ang mercy? Ano ang habag? Ang habag ay kung saan ipinagkait sa atin ng Diyos ang kaparusahang nararapat sa atin. Mercy is being spared from the punishment we deserve. We are living
in moments of grace and mercy. We are living in moments of grace and mercy. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos, nabubuhay tayo sa habag ng Diyos. Kaya nga, anong palagi kong sinasabi pag pinag-uusapan ng pag-asa? Kung ang Diyos ay hindi nawala ng pag-asa sa iyo, huwag kang mawawala ng pag-asa sa sarili mo. Hello? Kung ang Diyos ay hindi nawawala ng pag-asa sa sarili mo, huwag kang mawawalan ng pag-asa sa sarili mo. Hindi tayo perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Pero ang Diyos, hindi nawawala ng pag-asa. Ikalawa, kung meron kang anak na may problema, may asawa kang may problema, may kapatid kang may problema, ganun din. Ang Diyos ay hindi nawawala ng pag-asa sa kanila. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa sa kanila. Never lose hope. Never lose hope. And when we want people to have hope, ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? Love them instead of judging them. If you want people to know that there is hope, love them rather than judging them. Sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, if you are quick to judge, you have no time to love. Hello? If you are too quick to judge, you have no time to love. Kaya pag mabilis tayo maghusga, ang unang nawawala ay pagkakataong magmahal. Hindi ko po makalimutan ito, palagi ko ito sinishare. Nung kami po ay nag-apostolate sa Manila City Jail, na kung saan araw ng dalaw, nung kami ay nandun, at syempre, yan yung mga araw na tuwang-tuwa mga preso dahil dinadalaw sila ng kanilang pamilya at ang kanilang pamilya ay nagdadala ng pagkain. Alam po ninyo, sorry, pero hindi ko kayang kainin yung pagkain sa preso. Minsan, dumalaw kayo sa preso. Hindi ko kayang kainin. Ano po? Bagamat, nakakain ako ng pagpag. Alam niyo po ba yung pagpag? Ha? Kasi nag-apostolate ako sa isang lugar na kung saan ang trabaho ng mga tao doon ay nangungulekta ng mga tira-tirang pagkain sa restaurant. At kapag mayroong mga tira-tirang chicken, pork chop, kung ano man pagkain tira-tira, na medyo malaki pa, pinapagpagan lang. Ano po? Papagpagan, huhugasan. Tapos, ipriprito. Ano po? Kaya kong kainin yun. Nakakain na ako doon. Ano po? Nakakain na. Pero yung pagkain sa preso, hindi ko kayang kainin. Ano po? Well, tinatanong ko po yung mga nag-apostolate doon. Sabi ko, ba't ganyan ang pagkain? Eh kasi, Father, yan lang ang budget. Ay, ano nga naman ang kakainin mo na kapiraso lang ang budget? Di po ba, ano? May makakain ba kayo na ang pagkain sa isang araw ng preso ay 40 pesos? 40 pesos? Anong makakain nyo sa 40 pesos? Di po ba, ano? Kaya nga, ano sabi sa Corporal Works of Mercy? You visit the sick
you visit those who are in prison so that you are not too quick to judge. You visit them. Anyway, di araw ng dalaw. Yung isang matanda, well, hindi naman ganun katandaan, nagdala siya ng pagkain para sa kanyang anak. At ang kanyang dinala ay sardinas. Sardinas, ano po? At nang lumabas yung anak, nung nakita niya nang handa ng kanyang nanay ay sardinas, ang ginawa ng nanay, ng anak, kinuha yung sardinas at isinabog sa mukha ng nanay. Isinabog. Ano po? Hinawakan kagad ako nung tao sa chapel. Sabi niya, huwag kang makikialam, brother. Huwag kang makikialam. Baka magkaroon ng rumble. Di nakatingin lang. Tapos, umalis na yung preso, pumasok. Ang term nila sa loob ng preso, pag pinapalo ka nila, tinatakalan. Naku, may takal yan, may takal. Ano po? Ibig sabihin, may palo yan. At nung pumasok na, pinuntahan ko yung nanay. Habang pinupunasan niya ang kanyang mukha ng na dumihan na sardinas, ang damit, yung mga kanin na nasa sahig. At habang pinupunasan niya, bago ako mapagsalita, ano sabi ng babae? Sabi niya, pasensya ka na, anak ko yan. Pasensya ka na, anak ko yan. Di ako'y nakatungo lang, di po ba, no? Gusto mo sanang sabihin, tanga. Di ba, ano? Di ba? Bakit? Ano ba ang kalungkutan ng mga nanay? Mga nanay dito, ano ba ang kalungkutan nyo? Na ang anak nyo hindi naging mayaman? Hello? Ang kalungkutan nyo ba, mga anak nyo hindi nakatapos? Anong kalungkutan ng mga nanay? Isa lang. Ang mga anak lumaki na bastos. Di po ba? Yun lang. Na mga anak ay lumaki na walang paggalang. Yun lang ang niluluha ng maraming ina. Hindi ang mga anak ay hindi nakatapos. Walang utang na loob. Di po ba, no? Kaya nga, ano sabi ng Diyos? Nasaktan ang nanay at pwede niyang limutin ang kanyang mga anak. Pero kahit kailan, hindi ko kayo lilimutin. Di po ba, na? Hindi ko kayo lilimutin. Hindi kita nililimot dahil hindi ako nawawala ng pag-asa. Mahalaga po yun. Bakit tayo nagsisimba? Hindi dahil tayo ay banal. Nagsisimba tayo dahil meron tayong pag-asa. Kaya, kung meron kayong nakikitang taong pamali-mali, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kahit kailan, huwag na huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kahit ang may sakit, pag ako nga ay nag-a-anoint, tinatanong ko, lalo na ay matatanda, Nay, kayo ba naniniwala na gagaling pa kayo? Mahalaga yun. Di po ba, ano? Pag sinabi sa akin, Father, parang hindi na ako gagaling. Agad-agad, sasabihin ko na, Nanay, tatapatin na kita. Para ikaw ay makatipid, huwag ka nang uminom ng gamot. Bakit? Wala ka ng pag-asa, hindi po ba, ano? Huwag ka nang uminom ng gamot. Di ba? Ipunin mo na yung pera. Pambili ng kabao. Di po ba, ano? Total. Mamamatay ka na pala, hindi po ba, ano? Mahalagang merong
Pag-asa. Tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Maiksi lang ang panahon. Isang dulo sa kabilang dulo. Maiksi lang. Kaya kung kayo ay abala, sabi ng isang manunulat, kung ikaw ay abala at lahat ng kumakahol sa iyong aso titigilan mo, ay hindi ka makakarating. Hindi ka makakarating. One-way ticket. Minsan ka lang magiging 30. Minsan ka lang magiging 40. Minsan ka lang magiging 50. Hindi na yan mauulit. Kaya, huwag yung punuin na sarili nyo na sama ng loob. Minsan lang yan. Di ba? Patawarin ako ng Diyos, pero pag mayroong mga makukulit, ito na rin ang pinapayo ko. Yung mga nagdudulot ng sama ng loob sa akin, na ayaw tumigil, na kahit anong gawin mo, wala kang ginagawang mabuti. May mga taong ganun, di pa ba, no? Walang ginawa kundi ang makita, mali, mali, mali. Oh, ano sabi ni Bishop Shock? Don't forget, there will be a day of judgment. Oh, di tama, di ba, ano? Magkikita tayo sa harapan ng Diyos. Ha? Ayaw pa rin tumigil. Ngitian mo. Di ba? Ganun lang yun. Ngitian mo lang. Ayaw pa rin tumigil. Kuminga ka ng malalim. Ayaw pa rin tumigil. Sabihin mo, mamamatay ka rin. Oh. Tapos, di po ba, no? Huwag niyong sisirain ang inyong kalooban sa mga taong walang nakitang mabuti sa inyo dahil ang Diyos ay hindi nawawalan ng pag-asa. Naintindihan po ninyo? Kaya nga sabi ng mga santo, pag ikaw ay nagkakamali, sabihin mo sa iyong sarili, God is not yet finished with you. Hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Ang nanay na kahit ang anak ay nakakulong, hindi nawawala ng pag-asa. Naintindihan po ninyo? Meron akong inanoint, matanda, 80 years old, birthday niya. 10 years na siyang nakahiga. 10 years na. Siyempre, pinuntahan ko. Birthday, kinantahan ko pa ng happy birthday. 80. Pagkatapos kong inanoint, sabi ko, Lola, anong gusto mong pa-birthday sa iyo ni Jesus? Sabi na matanda, sana Father, habaan pa ni Lord ang buhay ko. O kita nyo, natawa kayo? Nagtimpi ako, nagtimpi. Tiningnan ko lang. Isipin mo, 10 taon nakahiga. Ha? At hindi nawawala ng pag-asa, di po ba, ano? Sabi ko, talaga, nanay? Opo. Ano sabi ng caregiver? Di ko na kaya. Pagka minsan yung nagbabantay ang nawawala ng pag-asa, na? Wala. Palagi ko po itong sinasabi, don't give people the permission to make your life miserable. Naintindihan po ba ninyo yan? Don't give people the permission to make your life miserable. Kaya kayo miserable kasi binibigyan nyo ng kapangyarihan ng ibang tao na gawin kayong miserable. Bakit kayo nakikinig sa mga taong pag kayo nagpagupit at sasabi, pangit ng gupit mo? Bakit? Sila ba nagbayad? Naintindihan po ninyo? Uy, ang pangit ng damit mo. Bakit? Ikaw ba ang bumili? Masyado tayong nakikinig. Masyado tayong nakikinig. Ano po? Ang pakinggan mo ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang lumikha sa iyo.
So alam niya kung ano ang katangi-tangi sa iyo at alam ng Diyos ang kahinaan mo. Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Narinig na ba ng Diyos na sinabi sa iyo, pangit ng ilong mo? Hindi. Hindi. Bakit tayo nagpaparitoke ng ilong? Kasi may nagsabing, pangit ang ilong natin. Ang sagot doon, bakit? Ikaw bang gumawa niyan? Di po ba? Abalang-abala tayo. Abalang-abala tayo. Huwag kayong masyadong busy. Huwag kayong masyadong seryoso sa buhay. Maiksi lang ang buhay. Maiksi lang. Ano sabi ng isang pari? Habang kayo ay buhay, habang kayo malakas, mamasyal kayo. Mamasyal kayo. Hindi yung kung kailan kayo patay at kaluluwa na lang saka kayo namamasyal. Oo! Mamasyal kayo. Hindi yung kung kailan kayo patay saka kayo nagpapakita. Nay! Di ba? Mamasyal kayo. Maiksi lang ang buhay. Naintindihan niyo po ba ako? Everything in this world is temporary. Everything in this world is temporary. What is eternal is the life with God. So kung ano man ang problema ninyo, lilipas yan. Ano man ang saya ninyo, lilipas yan. Lahat ay lilipas. Kaya huwag mawalan ng pag-asa. Diba? Huwag mawalan ng pag-asa. Nung ako po ay na-stroke, sabi, nung ka pa namin iniimbita, Father, kaya lang sabi mo, hindi ka pa makatayo ng maayos. Ano po? Natural, na-stroke ko hindi po ba, ano? Completely paralyzed ako. Ang meron lang ako ay nakakarinig at nakakapagsalita. Na mga doktor ay namangha dahil bakit nakakapagsalita at nakakarinig. Pero walang pakiramdam mula liig hanggang paa. Diba? Oh, ay di tigas ka. Ang doktor na nakakita sa akin, sabi kagad, he might not make it. O, diba? Doktor yun. Kaya tanong ko sa sarili ko, ano kaya itsura ng might not make it? Diba, ano? Nung tinatanong ko na, bakit mo sinabi yan? Kasi daw yung mga dulo-dulo ng aking daliri, nangingitim na. Wala ng oxygen, no? Kung hindi gulay, patay. Yun lang yun. Kaya, pinasok sa MRI. Oh. Sabi nung doktor, Father, huwag kang gagalaw, huwag kang natural. Paano ka gagalaw? Paralyzed nga, di ba ba? Pero ano yun? After 2 days, nagalaw ko ang kamay ko. Nagalaw ko ang paa ko. Na hindi nila malaman kung ano ang nangyari. After 3 days, nilipat na ako sa regular room. After 3 days. After 4 days, on the fourth day, nagpipiti na ako. Naglalakad na ako. Naggalit yung neuro, bakit ako pinapalakad? Baka matumba ako. Di ba? On the 5th day, pwede na akong umalis sa hospital. Sino makakapagpaliwanag? Yung doktor nga, hindi nakapagpaliwanag. Ako pa. Di ba, ano? Kaya yung kasabay kong paring na-stroke, sabi, ba't magaling ka na? Ako hindi pa. Di ko alam. Di po ba, ano? Kanya-kanya yan eh. Kanya-kanya yan. Ano lang ang sabi ng doktor? Father, para walang ibang stroke, huwag nyo nang kainin yung bawal.
Sabi ko, ano po ang bawal? Sabi niya, basta masarap, bawal. O, di ba? Kaya kanina, inaalok ako ng tinapay, tingin ko, masarap, bawal yon. Sabi, wag na po, nakakain na ako. Di ba ba, no? Pag mayroong nagbigay, Father, para sa iyo, masarap po ba yan? Opo, bawal. Di ba? Di ba? Ano ibig ko sabihin? Pag sinabi ng doktor, bawal yan, may pag-asa pa. Hello? Makinig kayo, ha? Inuulit ko. Makinig. Ano po? Kasi yung iba sa inyo, nandadaya. Pag sinabing, bawal yan, konti lang. Di ba? Bawal nga yan, may gamot naman eh. Ano po? Pag sinabing bawal, meron pang pag-asa. Naintindihan po ninyo? Pag kayo ay pinagbawalan ng doktor, meron pang pag-asa. Ha? Pero pag sinabi ng doktor, ay pwede nang kainin kahit ano. Wala na kayong pag-asa. Totoo yun. Sino doktor dito? Sino? Di ba? Totoo yun. Ha? Pag kayo ay hindi na pinagbabawalan, wala na kayong pag-asa. Kaya pag sinasabi na simbahan, bawal makiapid, may pag-asa pa. Bawal magsinungaling, may pag-asa pa. Bawal magnakaw, may pag-asa pa. Di po ba, no? Habang pinapaalala sa atin kung ano ang 10 utos ng Diyos, meron pang pag-asa. Di ba? Ayaw kasi natin tayo pinagsasabihan. Ayaw. Pag sinabihan ka ni Father, uy, late ho kayo. Ano po? May pag-asa pa. Pero pag ikaw ay napalaging late, hindi ka na pinagsasabihan ni Father, wala ka ng pag-asa. Ano po? Tandaan ninyo yan. Pag kayo hindi na kinukorek ni Father, hindi mabait si Father, ibig sabihin lang nun, wala nang pag-asa. Di ba, na? May mga tao kasing walang ginawa, kundi punahin ang pari. Di ba ba? Kahit anong gawin ng pari, pinupuna. Oo. Sabi ko, ba't hindi na lang ikaw magpari? Ang dami mong puna. Di ba ba, ano? Walang ginawa kundi gawing pulutan ng pari. Di ba ba, ano? Oh. Pag may kasamang bata, pedophile yan. Pag may kasamang babae, naku, nag-girlfriend. Pag matanda ang kasama, naku, may matrona. Pag lalaki ang kasama, naku, manginginom. Pag pogi, naku, bakla. Di ba ba? Sari-sari na lang. Sari-sari na lang. Di ba ba, no? Pag may nakitang pundidong bumbilya, ano ba naman ang pari natin? Hinahayaan, pundidong bumbilya. Ang tanong doon, nagbigay ka ba? Hindi naman. Ano sabi nila? Kung ikaw ay walang itinutulong, wala kang karapatang pumuna. Di ba? Hello? Kung hindi ka sumasagwan, wala kang karapatang magreklamo. Aba, nako, 3:00 na. Di ba ba, no? Maiksi lang ito. Ha? Habang may pag-asa. Ano po? Mahalaga mga minamahal na mga kapatid, ano man ang pinagdadaanan natin sa mundong ito, ang ating pag-asa ay ang muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay. Na ano? Na magkikita-kita tayo sa ating muling pagkabuhay. Pero, tandaan ninyo, ang muling pagkabuhay, 2 lugar. Those who do good will inherit eternal life. Those who do wicked
will inherit eternal damnation. So, dalawa yun. Di pa ba na? Dalawa. Smoking or non-smoking. Dalawa yun. Ano po? Malamig o mainit. Dalawa lang yan. Walang nasa gitna. Ano po? Pagkagising mong ganyan, ay, mainit. Ay, alam mo na kung nasaan ka. Di pa ba? Ano? Kaya, iwasan mo mga bagay na magdadala sa iyo sa apoy. Di pa ba? Ano? You have the choice. Heaven is a product of our choice. Hell is also a product of our choice. But do not forget this. Not to make a choice is a choice by itself. Hello? Not to make a choice is a choice by itself. Kung hindi ka namili, yan ang iyong pinili. Bakit ayaw nating mamili? Kasi ayaw nating magkamali. Ayaw nating mamili dahil baka may masaktan. Ayaw nating mamili. Baka kung ano ang sabihin ng iba, di po ba Kaya tayo malungkot. Kaya tayo malungkot. Sana kumakain tayo. Sige, kailan? Kahit kailan. Saan mo gustong kumain? Kahit saan. Anong gusto mo kainin? Kahit ano. Kaya wala tayong kinabukasan. Di ba? Every day we have to make a choice. Every day. Every day, whether you like it or not. And whatever choices you make, think of eternal life. Think of eternal life. Nakailang Holy Week na tayo. Di po ba? Nakailan na. Tinatanong ko, nakailang kura-paro ko na kayo? Madami na. Di po ba? Patay na yung iba. Di ba? Ganun talaga ang buhay. Whether you like it or not, regardless how painful death, how painful is the separation because of death, it will still happen. It will still happen. Kaya, habang nabubuhay, mamili. Habang nabubuhay, magdesisyon. At, ang tanong palagi sa desisyon, magdadala ba ito sa akin sa langit? Di po ba, Huwag nyo na pag-aawayan yung mga bagay na hindi naman madadala sa langit. Sabi ko nga doon sa magkapatid na alam nyo, ang daming magkakapatid ngayon na nag-aaway dahil sa mana. Ang dami. Sabi ko, ang swerte nito mga ito, ang daming minamana. Ano po? Kami, ang pamana lang sa amin, diabetes Ano po? Di ba? May pamana kayo, pinag-aawayan nyo pa. Dapat nga, nagpapasalamat kayo sa mga magulang ninyo na mayroong pinapamana, di po ba, At kung ano man ang pinapamana, sana yan nagdahilan na magkakapatid na magkasundo. Hindi yung nagdidimandahan. Di ba? Magkapatid na nag-aaway sa kapirasong lupa. Inanyayahan pa ako para mag-mediate na hindi naman ako pinagsalita. Daldalang-daldalan, sisihang-sisihan. Ay, nako. Ang binigay lang sa akin, kape. Wala man lang cookies. 3 tasang kape. Nanginginig na ako. Tapos gutom ka na. Siyempre, di po ba, 2 oras na nagbabali-taktakan dahil lang sa lupa na hindi naman madadala. Kaya sabi ko, pwede po ba ako magsalita? Sabi, ay, opo, Father, kanina ka pa namin inaantay. Ha? Wala naman kayong tigil. Ang akin lamang pong tanong,
yan po bang pinag-aawayan yung lupa? Madadala nyo sa impyerno? Ay dito mahimik. Nakatingin sa akin. Maya-maya sabi, bakit naman sa impyerno, Father? Ay di sinagot ko. Sabi ko, yung ugali nyong ganyan, umaasa kayo, makakarating kayo sa langit? Di ba? Na sarili mong kapatid, di mo kayang mahalin? Ano nangyari? Pinauwi ako, hindi ako pinakain. Bakit? Masakit ang katotohanan. Masakit ang katotohanan. Di ba? Kaya kung may mga anak kayo nag-aaway, itanong ninyo, ano bang makukuha nyo sa away na yan? Ano ang gusto nyong patunayan ba't kayo nag-aaway? Di ba ba? Ano? Magandang itanong yun. Huwag na kayo magsabing, oy, ano ako. Hindi, tanong mo na kagad, di ba? Lumaki ako sa pamilya na kung saan, pag nag-aaway kayo magkapatid, yung nanay ko, kumukuha ng kutsilyo, binibigyan ka, o tigil na, sige, magsaksakan na kayo. O, di ba? Ay, di tigil, di ba ba? O, tigil. Ha? Gano'n ang mga nanay noon eh, di ba ba? Ano? Oh! Mahigpit. Ha? Oh. Mahirap yung binibaby natin ng ating mga anak. Ha? Lilipas din yan. Tatanda din yan. Kung ayaw mong matuto, ikaw ang mahihirapan. Di ba ba? No? Huwag niyong antayin na darating yun. Ano ang nagdudulot ng saya sa bawat pag-asa? Pag-ibig. Pag-ibig ang nagdudulot ng saya sa bawat pag-asa. Kasi kung walang pag-ibig, anong aasahan ninyo? Di ba ba? No? Inaamin ko po sa inyo, ang inaasahan ko sa muling pagkabuhay ay makikita ko muli ang aking tatay na pumanaw. Magkikita uli kami. Ikalawa, makikita ko uli ang aking kapatid na biglang namatay noong February. Nagreklamo lang na sakit ng tiyan. Dinala ang sarili sa hospital. Pinapunta sa emergency room. After 5 hours, tigok. Ni hindi ko inabot sa hospital. Ganong kabilis. 65 years old. 65. Kaya nung hinalikan ko ang noo niya, sabi ko, magkikita ulit tayo. When? Di ko alam. Di naman ako nagmamadali. Di ba ba? Ano? Di ba? Basta magkikita ulit tayo. Di ba ba? Ano? Gano'n man kasakit ang kamatayan ng sino mang mahal mo, ay walang solusyon yun. Walang solusyon. Pag may namatay, walang solusyon. Father, walang solusyon. Iyan ang sugat sa mundong ito na walang solusyon. Pag nawalan ka ng pera, malulungkot ka, may solusyon yun. Pag nagutom ka, nalungkot ka, may solusyon yun. Nakuha po ninyo? Kaya nga, palagi ko yung paalala, if you lose money, you lose nothing. Hello? If you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. Naintindihan po ninyo? If you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But, if you lose your character, you have lost everything. If you lose your character, you have lost everything. Why? Because we will be judged by our character. We will never be judged by the impression, the reputation we have. We will be judged by our character.
Alam natin yon. Palagi ko yan sinasabi. Sawa ng tao dyan. Pero paulit-ulit ko yan sinasabi. Alin? Guard your thoughts because your thoughts will become your words. Guard your words because your words will become your actions. Guard your actions because your actions will become your habit. Guard your habit because your habit will become your character. Guard your character because your character will become your destiny. Naintindihan po ninyo? Hello? Sumusuko na ang mic. Ano po? Ano ibig sabihin? Bantayan mo ang iyong iniisip sapagkat ang iyong iniisip ay nagiging bukang bibig. Ang iyong bukang bibig ay nagiging iyong pagkilos. Ang iyong pagkilos ay nagiging iyong pag-uugali. Ang iyong pag-uugali ay magiging iyong pagkatao. Ang iyong pagkatao ay magiging iyong bukas. Ang muling pagkabuhay ay bukas. Hindi nyo pwedeng asahan na makakarating kayo sa langit, pero ang inyong mga pagkatao ay tiwali. Ano po? Hello? Yan. Sumuko na ang battery. Maliwanag po ba? Hey. Bah! Ha? Maiksi lang ang buhay. At palagi ko itong sinasabi sa mga recollection ko ngayon, ang alin? Maghanda. Maghanda. Ano po? Sino ba naman makakaalam na ako'y may stroke? Ni wala akong sintomas. Wala akong sintomas. Maganda ang aking blood test. Sabi ng doktor, maganda ang blood test, Father. Good health, good health. Oh, stroke. Oh. Kaya hindi ako naniniwala sa blood test ngayon. Ano po? Huwag kayo masyadong kampante sapagkat hindi nyo alam. Ano po? Nagmisa ko ng alas 7, nagkasal ng alas 3, nag-drive ng alas 5, alas 5:15, stroke. Oh. Palagi ini-interview. Anong naramdaman nyo? Wala. Anong kinain nyo? Normal. Anong ginawa ninyo? Nagkasal. Di ba? Baka kung ano-ano iniisip nyo, natural, nag-iisip ka. Di po ba? Ano? Habang ikaw ay buhay, dapat nag-iisip ka. Di po ba? Ano? Oh. Maghanda. Kaya nga, sino ba naman nakakaalam na nagbakasyon ka lang sa Thailand, guguho pa yung building na tinitiran mo? Wala, di po ba, ano? Bakasyon yun, di ba? Doon ka pa nagpunta para madagana ng building. Pwede naman dito, di po ba, ano? Di ba? Pero kung kayo tatanungin ko, sa anong pamamaraan nyo gustong mamatay? Seryoso ako, seryoso. Sa anong pamamaraan nyo gustong mamatay? Ha? Ay, naku. Lahat yun ang sagot, habang natutulog. Para ano? Wala nang hirap. Ay! Gusto pumunta sa langit pero ayaw maghirap. Di ba? Gusto habang natutulog. Kaya sa mga misa, may namamatay. Oo! Natutulog eh. Unang pagbasa, unang pagtulog. Ikalawang pagbasa, pangalawang pagtulog. Humiliya, mahaba-habang pagtulog. Kaya patay, answered prayer. Kita ni Father dyan. Ha? Habang nag-homily si Father. Diba? Bakit ba ginagawa natin tulugan ng simbahan? May bahay naman tayo. Di ba ba, ano? Ginagawa natin tulugan. Kung kailan ka dapat nasa simbahan, dapat gising ka, tulog.
gumising. Ano po? Yung amin pong spiritual director, ang yumawang Father Ben Carlos, hindi sumama sa breakfast, sinundo ko sa kwarto, pagbukas ng pinto, bihis na bihis. Bihis na bihis. Ha? Nakabihis pang pare. Sabi ko, saan lakad nyo? Wala. Ba't bihis na bihis kayo? Sabi niya, kasi kagabi, nahihirapan na ako huminga. Paano ngayon? Nagbihis na ako. Para disente daw pag nakita sa ay maganda din naman yun. Maganda din naman yun. Minsan mag-practice kayo. Mamayang gabi, magbihis kayo. Practice lang, practice. Pag tinanong ng asawa mo, ba't ka bihis? Practice. Di ba? Namatay ka nga. Hubo ka naman, nasa CR, di ba? Pangit din, ano? Magbihis kayo. Para pag kayo na, ay, patay na. At least decente. Di po ba, ano? Hindi yung gula-gulanit ang damit. Kasi tayo, mga pantulog natin, gula-gulanit, di po ba, ano? Panting butas-butas, di ba ba? Di ba? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Ay, nung na-stroke ako ganyan, pagkatapos ng lahat ng test, 1:30 na madaling araw, from emergency room, ililipat ako sa ICU. Bago ako ilipat, ano sabi nila? Father, magdadiaper po tayo. Makakatanggi ba ako? Wala, paralyze eh. Di ba man? Ha? Opo, Father. Magdadiaper po tayo. Dito. Father, tatanggalin ko ng pantalon ninyo. Ay, no. Father, ibababa ko ng brief nyo. Lord, makikita na nila. Di ba? Bakit ako nag-aalala? Nagmimisa ako eh. Nagmimisa ako. Didipa-dipa ako sa altar. Sabay niyo, Panginoon. Malay niyo. May tao doon sa emergency room. Ay, nakita ko na yan. Di ba? Pari, madre, obispo, magsabi kayo. Pag kayo inatake, hindi naman nila iisipin kung ano kayo. Pasyente kayo. Kaya nga tinanong ng mga pare, Father, nung ikaw ba'y na-stroke, bago ba ang brief mo? Bakit? Alam ko ba na may stroke ako? Di ba, ano? Kasi mahirap nga naman habang inuubad yung brief mo. Ay, butas-butas ang brief ni Father. Di ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, hindi nyo alam. Huwag kayong tatawa-tawa. Hindi nyo alam. Maraming nagplano kahapon na hindi nagising ngayon. At maraming nagplano kaninang umaga, hindi na aabot mamaya. Totoo yun. Totoo yun. Sapagkat walang nakakaalam. Hari nawa, umabot kayo mamaya. Oo. Walang makapagsasabi. Walang makakapagsabi. Di ba? Kaya yung inaway-away siya ng anak niya, na-stroke, namatay, iyak lang ng iyak ng anak. Sorry, mama, sorry. Ay, wala na. Huli na. Huli na. Pag nagmimisa ako sa patay, yung mayroong kamag-anak na yaya po sa kabao, sorry po, sorry po. Sinisit siyang, tumigil ka, maupo ka. Hindi na yan dinig ng patay. Sinasabi yan habang buhay. Habang buhay. Kahit anong yapos mo sa kabaong, hindi na yan nararamdaman. Yapusin mo habang buhay. Di ba?
Sabi nga ni Father, sa isang lalaki, sabi niya, Huwag mo sayangin ang araw mo. Kung meron ka mang pagkakamali, yapusin mo. Oo. Kaya araw-araw, niyayapos niya ang misis niya. Bakit mo ako palaging niyayapos? Sabi ni misis. Sabi kasi ni Father, yapusin ko ang aking pagkakamali. O, yan. Di ba? Kaya pag palagi kang niyayapos ng mister mo, mag-ingat ka. Di pa ba? Ano sabi ng Santo Papa? Kung meron kang nahihirapang pakisamahan, ngitian mo. Sabi ng Santo Papa yan, pag meron kang nahihirapang pakisamahan, ngitian mo. Di ba? Kaya pag maraming nakangiti sa inyo, mag-isip kayo. Baka maraming nahihirapang pakisamahan kayo. Di ba ba? Ano? Kaya nga, anong ginagawa natin sa panahon ng Kwaresma? Sana hindi lang kalmahan ng Kwaresma. Ano? We avail of the sacrament of penance. We avail. Mangumpisan. Sapagkat hindi mo alam kung hanggang kailan. Di ba ba? Ano? Mangumpisan. Pero Father, wala akong kasalanan. Yun ang malaki mong kasalanan. Wala kang kasalanan. Di ba ba? Ano? Katanda mo na, sinungaling ka pa. Di ba ba? Kasi ang hirap magpakumpisal ngayon. Nagpapakumpisal ka, nakangatuwiran pa eh. Hindi na lang aminin. Di ba ba? Ano? Avail of the sacrament of confession. Ay, nakakaya, malalaman ni Father. Ay, nako. Itong tandaan ninyo. Sa dinami-dami ng aming iniisip, hindi na namin tinatandaan ang inyong mga kasalanan. Ano po? Puproblemahin pa ba yan ni Father kung anong kasalanan mo? Di po ba? Ano? Ha? Go to a confession. Panghuli. Last two. Last two na ha? Kasi 3:26 na. Hanggang 3:30 lang ako eh. Di ba ba? Strict ang parents ko. Kasi Father. Ano yun? Second to the last, you must have someone who inspire you. Look for someone who inspire you. Hindi sa inyo umiikot ang mundo. Dapat meron kayong iniikutan. Look for somebody who will inspire you. Look for somebody who will remind you. Look for somebody who will correct you. Look for somebody who can tell you eye to eye what you need to hear. Pag ang inyong pari, ang sinasabi lang ay gusto nyong marinig, hindi nila kayo mahal. Naintindihan po ninyo? Pag ang simbahan ay hindi na nagtatama ng pagkakamali, ibig sabihin, hindi na ginagampanan ng simbahan ang kanyang tungkulin. Hindi dapat natatakot ang simbahan na itama ang ating pagkakamali, iparinig sa atin ang mga dapat nating marinig. Huwag magagalit yung matatanda. Ano po? Nung kami umattend na recollection, si Bishop Bacani ang speaker. Sa harapan namin, mayroong matanda, ang buhok ang taas, nakatish. Ano po? Umagang-umaga. Ang hirap makinig na recollection, ang nakikita mo lang buhok. Nandun ka sa likod, nakaganon ka. Ay, nakakangalay. Ay kaya, wala kayong magawa kundi pagkwentuhan yung buhok. Sabi nyo, hindi naligo yan. Kung ano-ano sinasabi namin, naririnig pala yung nanay. Akala ko naman hindi naririnig.
Ay habang kausap namin si Bishop Bacani, sabi na, biglang dumating. Nako, kinabahan kami. At bigla niya sinabi, Bishop, sabihin niyo ang totoo. Nako, tinitingnan pa niya kami. Pangit ba ang buhok ko? Ano po? Humahanap ng kakampi. Ay, tinignan ko talaga si Bishop. Sabi ko, pag sinabi niya maganda yan, sasabihin ko, sinungaling ka, Bishop. So, ngumiti si Bishop. Sabi ni Bishop, di naman. Ay, ano, Bishop? Ano? Sabi niya, unique. Ang buhok po ninyo ay unique. Ang ibig sabihin nun, pangit. Kaya pag kayo nagtanong kay Father, Father, maganda ba ang damit ko? Pag sinabi ni Father, unique. Pangit yan, pangit. Father, maganda bang gupit ko? Unique. Ano po? Ha? Ay! Maghanap kayo ng modelo, ng inspirasyon na magsasabi sa inyo ng inyong dapat marinig. Sino ang nire-rekomenda ng simbahan? Unang-una, ang mahal na Birhen. Ang mahal na Birhen. Ang ina ng pag-asa. Di po ba, na? Ang ina ng pag-asa. Ang mahal na Birhen. Siya ang gabay natin, hindi lang panahon ng Kwaresma, kundi gabay sa buhay, pananampalataya. May mga bagay na hindi naintindihan ng mahal na ina, pero patuloy siya nagmamahal sa kanyang anak. Kung siya ang ina ng pag-asa, sino ang pag-asa? Hello? Kung si Maria ang ina ng pag-asa, sino ang pag-asa? Maliwanag. Di po ba, no? Ang pag-asa ay si Jesus. Ang pangalan ni Jesus ay Emmanuel. Ang Diyos na sumasa atin. Ang Diyos na sumasa atin. Ano po? Kaya tayo mayroong pag-asa dahil hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Maliwanag po ba? Walang natulog Kaya walang kinuha. Walang kinuha. Ano po? Sana po maliwanag. Ano po? At sana po, kung ano man ang ating narinig, ibahagi natin sa ibang tao. Sa anong pamamaraan? Ibahagi ng merong pagmamahal. Ibahagi ng merong pagmamahal. Mga minamahal na mga kapatid, huwag kakalimutan, if we are too quick to judge, we have no time to love. Intindihin. Ano po? Matutong umintindi. Sapagkat ang panawagan ng Santo Papa, nawa ang simbahan ay matutong umintindi. Pag iniintindi, hindi naman ibig sabihin tinotolerate, hinahayaan ang pagkakamali. Hindi. Iniintindi para hindi makapaghusga. Ano po? Para hindi pa makapaghusga. Ano po? Sa inyong pong pagninilay, itanong po ninyo, anong aspeto ng aking buhay na minsan nawawalan ako ng pag-asa? What aspect in your life that sometimes you tend to give up and lose hope? At marahil, yan ang aspeto na kung saan kailangan
si Kristo. Yan ang aspeto kung saan kailangan si Kristo. Ano pa? Again, huwag kayo masyadong malungkot. Ang lahat ng bagay ay lilipas. There is nothing permanent in this world. Everything is temporary. Except the love of God. In closing, I have to humbly accept, there was a time, being a priest, I got depressed. Nadi-depress din naman kami. Pero ako, personally, na-depress ako. Hindi ko nasasabihin ko anong dahilan. Pero pag depress ka, hindi ka nakikinig. Mabuti na lang, meron ako mga kaibigan, pari, obispo, na nagpapaalala ng mga bagay kung dapat isipin. Pero hindi ka nakikinig. Walang payong mabuti. Hindi ka nakikinig. Ayaw mo kumain, ayaw mo lumabas, ayaw mo magtrabaho. Pagkabisan, hindi mo alam kung bakit hindi ka makatulog. Depress. Di ba ba? Depress. Kaya lang, pari ka. So, kailangan mo lumabas ng kwarto. At ano ang sekreto? Anong sekreto? Tuwing hinahawakan ko ang doorknob ng aking pinto, dalawa lang ang aking sinasabi. Sinasabi ko, Panginoon, hindi ko po naintindihan ang mga nangyayari ngayon. Hindi ko naintindihan ang aking sarili. Pero dalawang bagay lang ang aking pinangahawakan. Ano po yun? Alam ko, Panginoon, na mahal mo ako. At alam mo, Panginoon, na mahal kita. Dalawang bagay lang. Sa mga panahon na nawawalan kayo ng pag-asa, huwag niyong kakalimutan na mahal ka ng Diyos at hari nawa, mahal mo ang Diyos. Naintindihan po ninyo? Matagal-tagal din yun. Matagal-tagal. Na tuwing hinahawakan ko ang pinto, ang knob ng aking pinto, yun lang palagi ko sinasabi, Panginoon, marami akong hindi naintindihan, pero alam ko, mahal mo ako, at alam mo, mahal kita. Ang isang katotohanan na hindi kayang pasinungalingan ng sino man. Mahirap kumain, walang lasa. At habang pinipilit ko na isubo ang kinakain ko, yun lang rin aking sinasabi. Alam mo, Panginoong, mahal kita, at alam kong mahal mo ako. May mga pagkakataon na ang pagsubok ay sobra na nawawalan tayo ng pag-asa. Pero huwag niyong kakalimutan na kahit kailan, hindi ka nililibot ng Diyos, hindi ka lilimutin ng Diyos, at sana hindi mo makalimutan na alam mo palaging mahal ka ng Diyos at hari nawa, mahal mo ang Diyos. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Kayo ang inyong pamilya, ipagpalain nawa ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po.